Umarangkada na ang sinasabing pinakamalaking balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero bago pa man ito magsimula, tila nagparamdam na agad ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa satellite image na ito, na ibinahagi ng US maritime expert na si Ray Powell, makikitang dalawang Chinese militia ships ang lumapit hanggang 30 nautical miles sa Rizal, Palawan. Kalaunay pumunta raw ang mga barko sa Mischief Reef sa West Philippine Sea. Namataan ng Chinese ships bago ang pagsisimula ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa opening ceremony kanina, hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang satellite images. Pero inaasahan daw nila ang pagpaparamdam ng China sa balikatan. We would expect some presence of the Chinese side also because they have built their structures in these areas. I think we wouldn't see any problem so long as we follow international law and follow our mutually agreed cooperative mechanisms. Mahigit 16,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano ang kalahok sa isa sa mga pinakamalaking balikatan exercise sa kasaysayan. Bukod sa pagsasanay, pagpapakita raw ito ng patuloy pang tumitibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ito ang unang beses na gagawin ng balikatan sa labas ng territorial waters ng Pilipinas at hanggang sa dulo ng exclusive economic zone. Bukod sa Palawan, magkakaroon din ng military drills sa Northern Luzon. Kabilang narito ang paghahanda sakaling kailanganing bawiin ang isang isla sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Gagawin yan sa Batanes na pinakamalapit sa Taiwan. Kalahok din sa balikatan ang French Navy. We understand the importance of maritime cooperation in addressing the complex challenges that threaten peace and security in our region. Together, alongside our like-minded partners, we are fully committed to upholding a stable and prosperous Indo-Pacific. Sa unang pagkakataon, makikilahok din ang 6 na barko ng Philippine Coast Guard para harangin ang mga barkong magtatangkang mangialam sa maritime exercise. Gate ng AFP, hindi nakadirekta sa kahit na anong bansa ang balikatan. It's more of the development of our interoperability, our collective effort, protection of international law, and develop that make sure that the freedom of navigation in these areas goes freely and not impeded by any other parties in the process. Para naman sa US Indo-Pacific Command, patunay ang balikatan ng umiigting na kooperasyon at lumalakas pang alyansa ng Pilipinas at Amerika. We will demonstrate that the Mutual Defense Treaty between the United States and the Republic of the Philippines is no mere piece of paper. U.S. imperialist! Kasabay ng pagsisimula ng balikatan, nagprotesta ang ilang progresibong grupo sa harap ng kampo ng AFP sa EDSA para kondenahin ito. Anila, ginagamit lang ng Amerika ang mga lupa at karagatan ng Pilipinas para sa kanilang pansariling interes. Tatagal ang balikatan hanggang May 10. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.